Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa pinakamainit na balita dito sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ang pagbaba ng presyo ni XRP. Isa ito sa mga kilalang altcoins at marami pong Pinoy ang interesado sa galaw ng presyo nito. Kaya naman aalamin natin kung gaano ba kababa ang posibleng ibabagsak na XRP ayon sa mga eksperto at kung ano po ang magiging epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investor ni XRP. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin na pag-usapan sa kung ano po ang nangyari kay XRP. Yan, itong nakaraang Tuesday ay sumabay po sa XRP sa malawakang pagbagsak ng crypto market. Ang presyo po nito ay bumaba ng mahigit 6% mula sa intraday high na $2.46. Kahit na nagpakita po ito ng bahagyang pagtaas noong Asian trading session, karamihan ng kita nito ay nabura rin kalaunan. Ayon po kay Nebraska Gunner, isa po siyang kilalang market analyst, si XRP ay muling nagko-consolidate or nananatili sa isang price range matapos po ang tinatawag na fake out. Ibig sabihin, parang nag-breakout ito sa bullish pattern pero bumalik din agad sa loob ng dating range nito. Dahil dito, inaasahan niyang bababa pa ito ng karagdagang 12% patungo sa $2 na support level. Ngayon ay ano nga ba ang fake out at bakit po ito nangyayari? Ayan. Malaga po itong malaman ng mga baguhan. Ang fake out ay nangyayari po ito kapag ang presyo ng isang asset ay mukhang lalampas na sa resistance level pero biglang bumabalik. Sa kaso po ni XRP ay makikita natin sa chart na 3 araw po itong nanatili sa ibabaw ng bullish flag pattern bago po ito bumagsak. Ayan, yan po yung chart. Ayan, ito po ay daily chart time frame mula po sa datos ni Binance. Ayan, makikita natin dito na nag-break siya sa upper portion nito. Tapos nanatili po ito ng 3 araw dito sa ibabaw tapos bumagsak siya or bumalik sa loob. Ayan, ayon po kay Nebraska Gunner, mukhang hindi kinaya ng market ang pressure para itulak ang presyo pataas. Ngayon ay ano po ang mga susunod na price levels ng support para kay XRP? Ayon po sa chart analysis, ang $2 na price level ang pinaka-crucial or pinakamahalaga na support para kay XRP. Ngayon ay bakit po ito ang pinakamahalagang support? Ang paliwanag po rito ay dahil ilang beses nang bumalik ang presyo sa price level na ito nito pong nakaraang buwan ng December, kung saan ay nagpapakita po ng mataas na demand sa puntong ito. Kung mababasag po ang $2 na support, maaring bumaba pa ito sa mas mababang mga price levels na $1.64 at saka $1.37. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng iba pang mga analyst. Yan, may isa pang analyst na si Ginoong Egrag Crypto na nagsabi na si XRP ay mananatili po sa price range na $2 hanggang $2.65 bago po ito makahanap ng mas malinaw na direksyon. Para sa kanya, ang galaw ng presyo sa loob ng range na ito ay ingay lamang o hindi pa malinaw na indikasyon ng susunod na major move. Kung mag-breakout po ang presyo sa itaas ng $2.65, maring umakyat po ito sa $3.55 or $3.77. Ngunit kung babagsak naman po ito sa ilalim ng $2, malamang na maabot nito ang mas mababang price levels tulad ng presyong $1.64. Ngayon ay ano naman po ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investors ni XRP.
Yan, para sa atin, ang galaw ni XRP ay mahalaga. Lalo na kung tayo po ay may holdings o balak po nating bumili. Kaya meron po tayong ilang mga bagay na dapat tandaan dito. Una ay ang risk management. Kung hawak mo or meron kang XRP holdings, maganda ka po sa posibilidad na bumaba pa ang presyo nito. Siguraduhin mayroon kang stop loss o ibang paraan para protektahan ang iyong kapital. Pangalawa ay ang opportunity para bumili. Kung naniniwala ka sa long-term potential ni XRP, ang pagbagsak ng presyo nito ay maaring maging pagkakataon para bumili or magdagdag yan sa mas murang halaga. At ang panghuli ay ang volatility awareness. Ang cryptocurrency ay likas po na volatile. Kaya't kung ikaw po ay baguhan, maging maingat at huwag mag-invest ng higit sa kaya mong mawala. At ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko, ang kasalukuyang sitwasyon po ni XRP ay bahagi lamang po ng natural na galaw ng crypto market. Yan, natural movement lamang po niya ito. Hindi po ito bago para sa mga matagal nang nagtitrade. Ang mahalaga ay mag-ingat, maging maalam sa galaw ng market at lagi pong magkaroon ng plano. Sa XRP ay meron naman po siyang potensyal. Pero gaya ng iba pang crypto, dapat laging nakaayon po ito sa ating strategy sa risk tolerance. Yan, sa atin pong risk tolerance. Kaya ngayon ay alam mo na ba ang kasalukuyang kalagayan ni XRP? Ikaw ba ay mag-hold, magbebenta, or bibili? Kaya share na lamang po ninyo sa comment section sa ibaba. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.